Dalangin namin, Panginoon, na gisingin mo kami, Panginoon, para sa iyong salita, Panginoon. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Sabi nga, ang ating paligid, ang ating oras is holy hour. So, ibig sabihin, nakakaantok. Diba? Baka nga ako, habang nakatayo dito na. So, binibigyan ko kayo ng karapatan na pag nakita nyo pumipikit-pikit yung katabi nyo, kilitiin nyo. Okay? Oh. Sige. Bibigyan ko kayo ng karapatan matulog basta nakadilat kayo. Ayan. May nakakagawa nyo. Magulat kayo. Ayan. Kanina lang, nandito siya. Kaya niya gawin yun. Okay na? Kuya Jassy, okay na po ito? Okay na po. So, sige po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodo. Exodo 12, 22 to 23. So, sweetie, paying kami isang mic. Sige. 22 to 23. Pwede po bang pakibasa? Huwag na po ako para ma-preserve ko yung baga ko. Tagal naman. Sige, malakas naman boses niya, di ba? Exodus chapter 12, 22 to 23. Sige, kahit sino. Pakilakas na lang ang basa. Volunteer. Pakilakas na. Volunteer daw niya. Exodus, ano yun? Exodus 12, chapter 12, verses 22 to 23. Hello, check. Ayan na, Kuya Miel. Volunteer ka na ni Mama Pearl. Pasensya ka na para decision yan. Exodus 12 verse 22 to 23. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the doorway, and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Tagalog naman, Ate Naisa. Kumuha kayo ng mga halamang isopo. Basahin ito ng dugo ng tupat, ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, nilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipto. Lahat ng bahay na nakita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hayaang pasukin ng amoy ng kamatayan. Yan. So, our topic for today ay tungkol sa redemptive power of the blood. Ano ba ang kapangyarihan ng pagtubos ng dugo ni Jesus? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kanina, tinanong ni Mama Per, kung sa pagkakatanda ko, yun ay week 4 ng Life Class about life is a battle, di ba? So, tinanong sa inyo kung ano ba yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Bakit lagi natin sinasabi na by the blood of Jesus or in Jesus' name? Ano ba ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus? Lalo na nung tayo ay kanyang tinubos. So, sabi ni Mama Per, merong 5, di ba? Redemption, forgiveness, continued cleansing, ibig sabihin patuloy na paglilinis, justification, and sanctification. So, iisa-isahin natin yung 5 na yan. So, sa binasa natin sa Exodus, nakita natin kung paano niligtas
ang mga taga-Israel mula doon sa angel of death. Papa, next slide nga, ate. Next po. Wala po dito. Next po, ate Benny. Ay, wala yung yung may picture ng ng hamba. Taas mo, te. Yung nakasave dito, ito yung Ha? binuksan. Yung nakasave dito sa laptop. Oo, nakasave sa laptop. Oo, ito lang. Bakit wala? Sa taas mo. Nasa downloads yun. Sa download. Oo, yung may video yun. Hindi dyan. No. Sige. Buksan lang. Yan. Yan. So, yan yung example nung ginawa noon na, di ba sabi, maglagay ng dugo ng lamb doon sa hamba ng pintuan nila. Hindi talaga sa pintuan yun sa hamba ng pintuan. So, pag may dugo, kung paano niligtas sa mga Israelita, kapag kaya tinawag na Passover, yung pagdaan, di ba? So, kapag kapag dumaan yung angel of death, yun yung sign nila na lalagpasan nila yung bahay na yun. So, kaya lagi nilang sineselebrate yun sa Israel, yung Passover. So, ganoon ka makapangyarihan magligtas ang dugo ng Panginoong Jesus. So, isa-isahin natin sila ngayon. So, una is the forgiveness. Next na po, Ate Benny. Wait lang po. Yan. Ayaw. Sige, next. Down mo lang. Wait lang po. Ayan. Yan. So, bakit kaya ang image dyan ng forgiveness is si Jesus, kinikerry niya yung tao? Bakit kaya? Bakit kaya yung nagsisymbolizes ng forgiveness? Anyone? Any two? Sige. Si Ate Hannah. Bakit sa tingin mo sinisignify na kinakarga ni Jesus yung tao, yung babae? Sige, sino? Si Ate Rona. Yan, dapat alive kayo. Sige. Nasaan yung mic mo? Oo, yan na natin kasi naka-record tayo live via satellite. Sa Ate Rona. Para sa akin po, kasi pag sinabing forgiveness, yung pagtanggap ng Lord, yung open arms niya sa'yo. Kaya nakita ko din na hold ka ng Lord, ibig sabihin, open arms siya, handa siyang tanggapin ka. Yes, so tama. So pag tayo pinatawad ng Panginoon, di ba? Bini-welcome niya tayo, open arms. Naniniwala ba kayo doon? Naramdaman niyo ba yung kapatawaran ng Panginoon mula nang tinanggap niyo siya? Yan. So, pero may isang problema. Ang isang strategy ng kaaway, di ba, sabi niya, is to make us believe na hindi lahat ng kasalanan natin ay pinatawad ng Lord. Di ba? Mula nung tinanggap niyo ba si Jesus, meron pa rin guilt na nararamdaman kayo every time na nagpe-pray kayo? Nung bumalik tayo sa Panginoon, nag-struggle pa rin ba kayo na, baka hindi mo na yan magagawa naman uli? Meron bang ganon? Na, balik-balik ka pa, parang hindi ka na naman karapat-dapat. Meron ba kayong naramdaman na gano'n? O tingnan mo, bumalik ka. Di ba hindi ka welcome? Kasi ganito yung ginawa mo dati. May ganun bang feeling para sa mga bumalik at sa mga bagong tanggap naman sa Lord na hindi ka pa rin pinatawad? Kasi doon, yan yung trabaho ni Satan. Paniwalain niya tayo na hindi niya pa pinapatawad ng Panginoon ang mga lahat ng kasalanan natin. At kapag hinayaan natin yun, makokontrolin tayo ng kaaway. Kung saan niya tayo na sila, doon niya tayo patuloy na
sisilatin. Alam niyo yung silat? Nakuha. Yan. Pero, kapag ano ang nararamdaman natin, when we confess with full assurance, sabi full ha, ibig sabihin buong buo, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kapag sinabi natin sa kaaway, every time na may nararamdaman tayo, hindi tayo worth it, hindi pinatawad yung kasalanan natin, small man yan or big, taguman o lihim, kapag lahat yan sinabi natin na no, pinatawad na ako ng Lord sa lahat ng kasalanan ko, mula lang tinanggap siya, we will experience complete victory. Diba? Kasi pag naramdaman ni Satan na, ay, di ko kaya tao. Diba? Sabi nga Satan will flee from us. Diba? Yung mga kaaway natin, yung mga nambabash sa atin, yung mga nangi-stress sa buhay natin. Di ba pag alam nilang hindi natin sila pinapatulan, patuloy pa rin ba silang papatol sa atin? Hindi na, di ba? Kasi wala namang nangyayari, hindi ko nakukuha yung gusto ko. Huwag niyong pansinin, di ba? Although nakakainis, kaya nga sabi kanina, di ba? Ibabad natin yung sarili natin sa salita ng Lord. Kasi para alam natin kung ano yung gagawin. Last week, I remember si Pastora, nag-send siya sa GC ng yung picture message na pabayaan niyo yung mga taong hindi gusto sa'yo, but mag-focus ka doon sa mga taong gusto sa'yo. Noong mga time na yun, nagbabattle ako sa Lord kasi merong stressor sa buhay namin sa school, sa aming mag-asawa. Talagang grabe yung sa kanya. Kasi, tapos nung nabasa ko yun, sabi ko, because the Lord will do something great dito sa activity na to ng asawa ko. So, sabi ko, thank you Lord, kasi gusto kong i-confront yung tao na yon, gusto kong sabihin kung ba't ganon, gusto kong kausapin yung principal namin, ba't ginanyan niya, but iba yung way ng Lord. Diba? So, kung hindi ko sinunod yung pangungusap ng Lord through that picture image, baka malala yung nangyari ngayon. Diba? And then, yan nga, ang ginawa na lang ng Lord, alam niyo kung ano, nilagtagumpay niya na lang yung gawain ng asawa ko. Diba? So, without any further, pinagtagumpay na lang ng Lord. Sabi nga ng Lord is, the battle always belongs to the Lord. So, yun. Una, the blood of Jesus, yung kapangyarihan ng pagtubos ng dugo ni Jesus, ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran. Pangalawa ay, kalinisan. Yes. So, namumuhay tayo sa mundo na ang gusto ng kaaway ay tarnish. Ano ba yung tarnish? Bahiran. Bahiran ng hindi maganda yung buhay natin. Tama ba, ma'am? Tarnish, bahiran. Diba? Kasi sinasabi natin na pag natanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, malinis na tayo. Dinideclare natin yon. And alam yon ng kaaway, na malinis na tayo sa harapan ng Panginoon. So, anong gagawin niya? Kailangan niya lagyan ng bahid ng dungis ang buhay natin. Di ba? But, if we walk in the light and have fellowship with other Christians, yung blood ni Lord ay nagkakaroon ng maintaining process ng purification and sanctification. Bakit laging may kasama? Nung inaaral ko to, bakit with other Christians? Bakit hindi si Lord lang? Kasi syempre, yung mga tao sa paligid natin, yung kapwa natin Kristiyano, yung leader natin, yung mga pastors natin, sila yung tutulong sa atin, di ba? Para mamuhay tayo into holiness. Amen? Di ba? So, sila yung gabay natin. It is very important sa ating journey bilang Kristiyano na magpaturo sa kanila. Kasi kahit anong alam natin, yun talaga yung ako naman yung struggle ko naman pagbalik ko ng church na nahihiya ako sa kanila, baka ayaw nila akong turuan kasi alam ko na to, matanda na ako, ganyan-ganyan, matagal na ako dati sa church. Yun yung struggle ko. Kaya sabi ko, Lord, teach me na maging humble. Teach me to become teachable. Lord, every time umaattend ako ng training, every time may cell group, every time may kung anong pinapagawa sa church, I always make sure na bago ako umalis ng bahay, I am emptying my heart, I am emptying my cup. Sabi ko, Lord,
I want to learn something new. And alam nyo, ang nireveal sa akin ng Lord, yung mga bagay na alam ko na, hindi ko pa rin pala talaga totoong alam. Sabi ko nga, Lord, nakakatawa kasi there's always something new na tinuturo ka sa bawat isa sa amin. Diba? So yun, it gives us a continuous cleansing. Sabi nga, diba, patuloy. Hindi sinabing, dahil namumuhay pa rin tayo sa mundong makasalanan, nagkakasala pa rin tayo, tama? Hayag man o lihim, sa salita, sa isip man at sa gawa. Kaya kailangan natin ng patuloy na paglilinis, diba? Paano tayo patuloy na malilinis ng Panginoon ng dugo ni Jesus? Anong gagawin natin? Dapat nating itong Anong sabi kanina ni Pastor Utol? Bago mo isabuhay, humingi ka nga ng paglilinis eh. Kailangan mo itong kunyari may kasalanan ka, para malinis ka, kailangan mo kailangan mo i-confess, di ba? Hindi mahirap patawarin yung tao, hindi nagsasabi ng kasalanan niya, di ba? Hindi rin totoo humihingi ng tawad nagsorry na ako, pero hindi mo sinabi. Di ba? Maganda na sinasabi mo at ginagawa. Ibang bagay din naman na namumuhay ka, iba yung nagkasala ka sa namumuhay ka sa kasalanan. Kasi bilang tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat namumuhay sa kasalanan. Nagkakasala tayo, yes. Hindi sinasadya o sinasadya. Dahil yun ang nature natin bilang corrupt na individual sa mundong ito. But yung patuloy na pagkakasala, hindi yun dapat nating nagagawa. Kaya nga, we have to have continuous fellowship with our co-Christians, patuloy na discipleship. Kasi hindi natin yung makukuha sa isang patawaran lang, di ba? Hindi yung pag humingi ka ng tawad sa Lord, Lord, di na ako magmumura. Bukas di ka na marunong magmura. Di ba? Hindi yung biglaan. Kapag nasanay kang nangungupit sa magulang mo, hindi yung biglaan na mawawala, di ba? So, dapat sabihin mo sa nanay mo, Nay, alam niyo po, Nay, meron po talaga akong problema eh. Sinusungkit ko po yung alkansya niyo. You have to confess it para alam ng nanay niyo na, sige na, ganito gagawin natin ha. Itatago ko na yung alkansya sa hindi mo nakikita. Para tutulungan kanila na magbago. Just like before, di ba sabi ni Pastor Utol, gusto niyang patuloy na malinis when it comes to pornography. In-express niya yun sa leader niya. And then yung leader, alam kung paano ka ini-minister. Di ba? Hindi pwedeng gamutin ng doktor ang isang pasyente kung nakaganyan lang siya. Doc, I am sick. Kakangiti ka lang. You have to confess it. Diba? So yun. And then, pangatlo is justification. Nung tinanggap natin ng Panginoon, there was an exchange. Diba? Ano yung kapalit? Ano yung palitan? Ano yung trading na naganap? Yung anak niya na hindi nagkasala, na walang bahid dungis, na tayo may kasalanan, puro dungis. Anong exchange? In-exchange niya yung anak niya para sa ating kasalanan. Diba? So, Jesus, kinuha niya lahat ng bad na part ng buhay natin. And in exchange, binigay niya naman sa atin ang lahat ng best. Amen? Diba? So, kapag sinabi sa inyo Satanas na ganito ka, no, lagi nating sasabihin na ganito ang tingin sa akin ng Panginoon. Hindi na nakikita sa atin ng Lord yung old nature natin. Ang nakikita niya na kung paano niya nakikita tayo ni Jesus. So, ang demonyo, lagi yang may desire na i-blame tayo, i-accuse tayo sa past natin, di ba? Pero, we can rise up. Sabi nga, di ba, sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Lahat ng kapangyarihan ng tinanggap natin ng Panginoon, ibinigay yun sa atin. Kaya,
Wala tayong pwedeng sabihin sa kaaway na, oo nga, tama ka, talo ko, wala na, finish na. No. We can rise up against Satan. And fourth is sanctification. Gumagalaw ba? Yan, sanctification. Kung makikita natin, ano yung nandito sa left side nyo? Anong klaseng sasakyan? Sira. Sa kabila, maayos, di ba? So, mula nung tinanggap natin si Jesus, ang kanyang dugo na nabuhos, yun yung price para sa ating redemption, di ba? To be bought means we no longer belong to ourselves. Sinet apart na tayo ng Lord. So, bilang sinet apart ka na, ikaw ay malinis na, ikaw ay maayos na, hindi ka na pwedeng bumalik pa sa lusa. Hindi ka na pwedeng bumalik pa sa dati mong pagkatao. Di ba? Kasi sabi sa Corinthians, ikaw ay bago ng pagkatao. Di ba? Ikaw ay binago na ng Lord. So bilang nakaset apart, we have to do things na ginagawa ng mga tao nakaset apart. Di ba? So, kung ikaw ay dating party people, yes, you can still party. Diba? Pwede kang mag-party pero ang purpose mo na, share mo na yung salvation ni Lord. Diba? Kung dati talagang walwalan, kung sa walwalan, ngayon, walwalin mo na yung mga kaibigan mo sa salita ng Lord at sa panalangin. Diba? So, kanina nga, na-bless ako kay Benny kasi sobrang overwhelmed yung heart niya. Sabi niya, sabi niya, second timer na ni Mama. Sabi ko, sabi sa'yo, yung pangako ng Lord that as for me and my house, we will serve the Lord. Unti-unti nang nangyayari sa'yo. Kasi ako naniniwala ako na walang matigas na puso sa taimtim na panalangin. Diba? There will come a time na lahat ng pinag-pray natin mangyayari. Kaya nga, sabi kanina sa Destiny na training namin, just wait for the proper timing. Diba? Tayo bilang sinet apart ng Lord, we should wait sa mga bagay na gagawin niya sa buhay natin. Sabi kanina ni Pastor Utol, hindi pa siya tapos. Diba? There is something more in store for us. Not a sari-sari store lang. But marami pa siyang bagay na gagawin sa atin because we are being sanctified. So, a sanctified person, dapat nakikita yan sa sarili natin. Amen? Kasi pag sinabing sanctified, hindi mo na gagawin yung mga bagay na ginagawa mo dati. Amen? And lastly, syempre, redemption. Ayan. So, ano ba yung redemption? Pagtubos, di ba? Ang dugo ni Jesus, ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus, syempre tinubos tayo. So, ang Panginoon ay namatay sa krus, pinalaya niya tayo sa dominion ni Satan. Di ba? So, sabi ni sa John 10:10, di ba? I have come to kill, steal, and destroy, but I have come, to give you hope and nakalimutan ko na. The enemy comes to steal, kill, and destroy. But I have come so that you may have life and have it to the full. Yun. Tama ba yun? Tama. So, sabi, apply the blood of Jesus in every situation. Huwag natin kakalimutan yan ha. Pag may sakit, apply yung blood ni Jesus. Lagi natin sasabihin, by the blood of Jesus or in Jesus' name. Very important yung 5 bagay na yan sa buhay nating mga Kristiyano. Huwag natin kakalimutan yung kapangyarihan ng pagtubos ng dugo ni Jesus sa ating buhay. Diba? So, yun lang naman po ang ating purpose ngayon. Run through lang dahil napag-aralan na natin sa ating life class, but very important na wag nating kakalimutan kung ano ang nagawa ng dugo ni Jesus. Yun lang.
Sige, ano ay yung una? Pangalawa? Apat? And? Yan. So, in every situation, in every aspect ng buhay natin, lagi natin i-apply ang dugo ni Jesus. Amen po? Thank you so much. Ayan. Okay, by the blood of Jesus, you are healed, Mama Lo. From head to foot, you are completely healed. In Jesus' name. Ayan. Okay. So, ngayon na-review nyo na yung 5 blood of Jesus. Okay. Ngayon naman, dahil siyam lang kayo, ang gagawin muna natin is si Ma'am Ethel kay Hannah, si Ma'am Au kay Charis, si Anwar kay Sheila, si Kuya Miel kay Realiza, and solo flight si Ronan. Diba? Okay. Kukuha kayo ito ng pinag-aralan